So now guys, papunta na po kami doon sa may White Cabin Resort sa may ah, Town and Country Heights sa may Antipolo, 'di ba guys? Ang hirap mag-isip ng iba voice over. So dito na nga at on the way na po kami doon sa lugar na 'yon. So binabaybay na po namin 'yan at malapit lang 'to siguro kung hindi kami namasyal kaninang umaga. At madali lang makapunta. Actually, ang in namin dito is 8 o'clock. So, oras na umalis kami kaninang umaga, talagang may mga iba pa kasi kaming target na puntahan bago kami mag-check-in dito nga. So, ito na nga po yung subdivision dito. Ayan yung kanilang gate. At pasok muna tayo dito sa may guard. So, kailangan natin ng pass dito. At may bayad yung kanilang sasakyan, 30 pesos. So, ayan guys. Meron naman akong ipapakitang gate pass na ibinigay sa akin nung may-ari. So, ito na nga po yung resort na inarkila namin for the overnight hanggang kinabukasan pa ng hapon. So, ayan nga. At mukhang tahimik at tingin ko is mag-enjoy naman kami ditong magkakaibigan. Kaya mamaya itutur namin kayo sa loob naman nito. So, nandito na kami, dumating na kami at nag-antay pa kami dyan guys dahil nililinis pa ng may-ari yung kabuuan ng kanilang resort. Dahil bago kami, meron din pong nag-check out dyan. So, yan yung lugar nila. Overlooking talaga naman. At napakaganda naman talaga ng overlooking nila. So, affordable naman po yung kinuha namin. So, yun na nga. At minsanan lang ito sa isang taon dahil birthday po ito ng mga kasama ko. Kaya napag-isipan nilang magganito, mag-staycation kami, na kami-kami lang at mag-celebrate ng kanilang birthday. So ayan guys, so yung lugar nila na yun pababa. At residential siya, subdivision. So matatanaw natin yung overlooking. Napakaganda naman talaga. Pwede kang magmuni-muni at habang nagre-relax ka, magmasid ka lang sa paligid na yan. So, yan na nga po yan, yung buong resort na yan. Private resort dito sa may Town and Country Heights sa may Antipolo. Yung mga gustong mag-staycation, maire-recommend ko itong white cabin na to kasi napakalinis. So, ayan na nga guys. At pinasok na nga natin itong white cabin na to. At nakaka-amaze naman kasi talagang kahit hindi siya ganun kalaki ang resort, no? Pero napakaganda. Aesthetic talaga siya, oh. Napakalinis pa. So, hindi kami nang hinayang na ito yung nakuha namin dito sa may Antipolo at nakita naman talaga namin na tinikot ko nga itong lahat na napakalinis, napaka-organized at tawag doon, peaceful. At sa tingin namin mag-e-enjoy talaga kami rito. Hindi ko pa siya napapasok sa loob at nandito pa lang ako sa labas. Pero naipasok na ng mga kasamahan ko yung mga gamit namin sa loob. Ang ginawa ko naman ay nag-ikot-ikot ako at kanina nga tinor din naman ako kasi ng nangangalaga yung pinaka-caretaker nila dito kung ano yung dapat namin gawin dito sa loob. Dahil since ako yung nag-book dito, naatasan na mag-book dito sa pupuntahan namin. At ito na nga, pasukin natin ito mamaya. Ipapakita ko sa inyo yung kabuuan. Maliit lang siya, pero pang 10 nga lang po ang capacity nito. Pero matutuwa ka dahil napakaganda. Naka-separate yung kanilang lutuan at yung dining table sa labas para hindi nga naman siya yung concept ng ano nila, yung idea ng yung kainan nila is napakaganda kasi hindi siya nakahalo doon sa kwarto. So pag nagluluto ka is hindi papasok yung amoy doon sa niluluto mo. So yan, kompleto naman po sila. Meron silang mineral water station, lutuan, at yung mga utensil. Kailangan nga lang yung mga spork and spoon,
na gagamitin nyo at saka yung plate, sarili nyo na. So, yung kanila lang is yung free na yung panluto at saka yung ano nila, yung gaas, may bayad yon 300. So, yan nga guys. Malinis yung mga gamit, pwede nang gamitin yung mga microwave dyan. Lahat ng mga nandiyan dyan pwedeng gamitin. So, ito yung kanilang table. Akyatin natin yung rooftop. At itutur ko kayo sa rooftop. Ayan. So, ito yung kanilang rooftop na matatanaw mo yung overlooking. At napaka-elegant. Elegant kasi makikita mo naman talagang maayos, malinis at klase siyang tingnan dahil sa simple pero maganda siyang tingnan. And then yung pailaw nila, so ang cute talaga. Hindi man siya ganong kalakihan, very cute talaga para sa amin yung kanilang cabin. So sa ngayon hindi natin matatanaw yung overlooking at ang makikita lang natin dyan ay yung mga ilaw doon sa kanilang mga bahay-bahay. Pero dahil nga gabi, itong kabila ay ginagawa ring kabilang resort. So, ganito lang muna to guys. Ayan yung rooftop nila. Pwede tayo rito mag-almusal para habang nagkakape, natatanaw natin yung overlooking nila. So, mayroon silang tangke dyan para sa water supply at yung mga ilaw nila. So, yan guys. Ang ganda. Magkaroon ka lang ng ganitong simpleng bahay, okay na. Kahit hindi ganun kalaki yan, okay na. May ganyan, may pa-swimming pool sila. Yung swimming pool nila, 4 feet lang po yung taas. At ito na nga, nasa baba na ulit ako. Ito yung kanilang sala, ito yung kanilang guest accommodation. So, may sala sila dyan, may sofa sila dyan, kabilaan yung sofa nila dyan. At very malamig. Malamig talaga sobra. Ang lamig kasi yung kanilang aircon is ano talaga. Split type. Ang laki ng nasasakop ng aircon nila. Kaya sobrang lamig guys dito. Pagpasok mo pa lang, sobrang lamig na. So, ganito nga. Meron silang, may wifi na dyan. Meron na ring Netflix. Lahat, kompleto naman sila. Ayan, bawal lang dito yung sobrang ingay. Hindi nila ina-allowed yung magkakantahan kasi nga may mga residential din na nakatira dito sa subdivision at iilan lamang silang resort dito. So, yung mga residential is mukhang parang yung wag nang gawing resort tong kanilang lugar. Pero syempre, sayang naman kasi nasa guest na lang din siguro kung maintindihan nila yung panuntunan na wag mag-ingay is okay lang naman kasi hindi naman tayo rito rin nagpunta para mag-ingay kundi magpahinga, mag-bonding, mag-celebrate nang hindi kailangan mag-ingay. So yung kanta, yes, oo, pwede, pero wag lang yung magsisigawan. Yan, pwede siya. So hindi pagdating ng 9 o'clock hindi siya pwedeng mag-ingay dahil gawa nung gabi na. Isa pa, syempre, subdivision, alam niya na, bawal din naman talaga yan. So, kahit sa atin dito sa ordinaryo, meron tayong curfew tinatawag. So, ayan guys, tutor ko kayo. Dito tayo sa may loft bed at napaka-aesthetic yung kanilang chandelier dito. Napakaganda. Sobrang ganda talaga. Yung kanilang ano rito is white. Kaya tinawag na white cabin is very white talaga, malinis, maayos, malinis, mabango ang kanilang lugar. So, yan guys, yung ano dito, pwede 4 ang matulog dito. Yan yung kanilang aircon. Split type, kaya malakas. Naka number 22 pero sobrang lamig na. So, yan. Ang ganda, diba? Nakakatuwa. Dahil nakakuha lang namin ito ng 8.7 plus yung 300 na para do sa pangluto yung gaas. Yun lang naman guys. So yan, ang ganda. Salamin kasi yung nandun, yung pinaka door niya.